Mga kababayan, mabuhay! Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Ang itinalaga ni Kristo na mamahala sa iglesia lokal ay ang mga elders. Sa unang Timoteo at Titus, nakasulat ang mga katangian at kakayahan na dapat taglay ng isang nagnanais na maging elder. Siya ay hindi mapaparatangan ng anumang masamang bagay. Isa lamang ang asawa. Mapagtimpi, mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, mahusay makitungo sa bisita, maalam magturo, hindi lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi palaaway, hindi nasisilaw sa pera, magaling mamahala ng kanyang pamilya, hindi baguhan sa pananampalataya, may magandang reputasyon sa labas ng iglesia, matuwid, may kabanalan, disiplinado, at mahusay gumamit ng salita ng Diyos sa pagpapasigla at pagpapabulaan ng maling doktrina. Ang tanong ay ito: gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mga elders na may tunay na kakayahan? Ang sabi-sabi sa mga iglesia sa ating panahon ay ito: kung susundin natin ang lahat ng kwalipikasyon na nakasulat sa Bagong Tipan, walang lalabas na karapat-dapat maging elder. Ang resulta ng pangangatuwirang ito ay ang pagtatatag ng mga elders na kulang sa kakayahan at paghahanda. Hindi dapat baliwalain ang mga pahayag ni Apostol Pablo bilang sukatan kung sino ang pwedeng maging elder o hindi. Napakahalaga na ang mga elders na namumuno ng mga iglesia lokal ay may tunay na kakayahan sapagkat sa kanilang mga kamay nakasalalay ang paglago ng buhay espiritual ng mga mananampalataya. Kinakailangan na magkaroon ng mahusay na values education, hindi lamang sa mga barangay kundi sa mga iglesia lokal. Kulang na kulang ang mga guro sa ating mga Sunday school. Bagamat hindi nakalista ng sunod-sunod ang mga katungkulan ng mga elders sa iglesia, ang apat na tungkulin na maliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan ay ang mga sumusunod. Una, ang pagpapakain sa kawan. Ikalawa, ang pagkalinga sa kawan. Ikatlo, ang pangangasiwa ng pamumuhay ng iglesia. At ikaapat, ang pagbibigay tanod o pagbabantay sa kawan. Mabigat ang mga tungkuling ito. Kaya naman dapat pakahigpitan ang paghahanda at pagpili ng mga elders sa simbahan. Maging pari man ang tawag sa kanila o pastor. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Ang 18 artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito: ang mga elders ang may otoridad sa iglesia lokal. Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.